Merong dalawa ngayong all-star na pinamimigay na ng kanilang mga team pero walang gustong kumuha. Ang una si Zach LaVine ng Bulls. Since last season pa siya tinitrade, wala talagang team ang gustong kumuha ng kontrata niya. Hindi yung mismong player kahit pa ang problema, injury prone. Secondary na lang na problema yung pagiging injury prone dahil mismong galing din kay Commissioner, masaya siya sa naging resulta ng bagong collective bargain agreement na nalimitahan ang mga team sa paggastos, kasama doon yung malalaking kontrata ng mga player. Tatlong teams ang pinigilan ng CBA, ang Golden State, Clippers at Brooklyn. Sila dati yung malalaki untaxed pero nakaagastos pa rin para makakuha ng player. Na hindi na issue yung salary cap sa mga teams at kailangan lang nila magbayad ng tax para makakuha ng player. Parang pamilyar yung tatlong teams na yun na. Ito rin yung tinurong dahilan kung bakit umalis si PG sa Clippers at si Klay Thompson sa Golden State. Ayaw nila lumagpas ng second tax apron na mawawala sa kanila yung isang exception. Sinabi pa nga ni Lawrence Frank na kahit yung Golden State natakot sa bagong CBA. Hindi katulad ng mga nakaraang taon na grabe magbigay ng kontrata kahit sa isang role player. Kaya hindi ma-trade ng basta-basta ng Bulls si LaVine kahit bagsak presyo na ang kanyang value ay dahil naman sa contract. Pero ngayon nasa rumors ang Clippers. Hindi problema na injury prone si LaVine, ang problema doon yung 3 taong kontratang natitira sa kanya. 43 to 48 million dollars pa yon. Ang Clippers ang isa sa mga team na willing magbayad ng tax. Ang pinaka-ideal kasi doon nakapalit ni LaVine si Powell, Zubac, PJ Tucker at Terrence Mann. 3 agad na core player ng LA. Pwede sila magsama pa ng ibang player doon. At hindi rin naman basta-basta ibibigay ng Clippers yung 3 nilang core player. Ang Bulls kasi ang idea sa kanila, ma-eliminate yung kontrata ni LaVine at makakuha naman ng kapalit kahit papano. Bakit nyo kasi binigay yung max contract? Or kaya maghanap sila ng ibang team na gustong sumama sa trade package. Ang Clippers, meron pa kasing $16 million na above sila sa second tax apron. So flexible pa ngayon ang cap room nila since umalis si Paul George. Kailangan pa rin maghintay ng Clippers until December para naman mawala yung restriction sa mga bagong nakuha nilang player. Yung pangalawang player dyan si Brandon Ingram. So naghangad kasi siya ng mas malaking kontrata. 4 na taon na $200 million pataas pa. So tama nga yung report dati na kahit yung mga agent hindi kabisado yung bagong CBA rule. Ang hinahanap na team ng Pelicans at ni Ingram para ma-trade ay yung makakapagbigay ng $200 million na kontrata kay Brandon Ingram. Madali lang naman kasi ma-trade si Ingram kung kinuha niya yung contract extension na inoffer sa kanya ng New Orleans noong nakarang taon. Nasa 3 years din ang kontrata na yon. Dahil sa expiring contract siya, natatakot yung ibang mga teams na maghanap si Ingram ng ibang mas malaking kontrata sa ibang team kapag nag-expire yung kontrata niya. Wala din kasing gustong magbigay sa kanya ng $200+ million sa loob ng 4 na taon, kahit yung mismong team niya ayaw. Nawala na din yung dalawang teams na interesado kay Ingram, ang Sacramento at San Antonio. Nakakuha na kasi sila ng ibang mga players. Yung sinabi naman dati ni Rob Pelinka na makakapag-set pa rin sila ng contender na lineup bago pumasok yung season, kahit walang free agent ang gustong pumunta sa kanila na base kay Sham, ang Lakers willing makipag-trade sa Pelicans. Kapalit ni Ingram, ang nasa trade package or potential na kapalit ay si Hachimura kasama si D'Angelo. Pasok kasi yon sa contract ni Ingram at makukuha pa nila sa discounted rate. Possible pa nun kung magkakasundo ay makuha pa rin ng Lakers yung kanilang draft picks na ipinalit kay Anthony Davis dati via swap. Kasi nga ang gusto rin ng Pelicans katulad ng kay LaVine, ma-eliminate yung kontrata niya. Ilang beses nang sinubukang i-trade ng Pelicans si Ingram, wala talagang gustong kumuha. Hindi dahil sa injury prone siya, kundi lalagpas ang mga team sa second tax threshold kapag nakuha nila yung contract ni Ingram.